Ang walang hanggang kawal. Sa malalim na gubat ng Pilipinas, kung saan ang bulong ng mga puno at ang iyak ng mga hayop sa gabi ay kayang magpatindig ng balahibo, may kwento na paulit-ulit na ikinukwento sa tabi ng mga siga. Ito ay tungkol kay Lakan Isagani, isang sundalo na isinumpang maglakbay sa digmaan magpakailanman, isang tao na hindi maaaring mamatay. Ang simula ng sumpa. Noong 1942, sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig, si Lakan Isagani ay isang walang takot na sundalo na lumalaban sa mga mananakop na Hapons. Kilala siya sa kanyang tapang at tapat na pagmamahal sa bayan. Ang kanyang grupo, na nakadestino sa mapanganib na gubat ng Leyte, ay inatasang protektahan ang isang banal na lugar na sinasabing naglalaman ng mga sinaunang relikyang puno ng kapangyarihan. Binalaan sila ng mga taga-nayon, huwag pakialaman ang mga relikya. Binabantayan ito ng mga espiritu ng kagubatan. Ngunit si Isagani, na hindi naniniwala sa mga pamahiin, ay hindi pinansin ang babala. Isang gabi, dala ng kagipitan at pag-usisa, lihim siyang pumasok sa pusod ng banal na kagubatan. Doon, sa ilalim ng mga ugat ng isang matandang puno ng balete, natagpuan niya ang isang inukit na idolo, ang mga guwang na mata nito ay tila tumitingin sa kanyang kaluluwa. Hindi alintana ang malamig na bulong ng hangin, kinuha niya ito, umaasang magagamit ito upang tustusan ang pakikibaka. Habang hawak niya ang idolo, biglang tumahimik ang buong gubat. Isang malamig na boses ang narinig niya sa kanyang isipan, kinuha mo ang hindi sayo. Ngayon, dadalhin mo ang bigat ng iyong kasakiman magpakailanman. Ang paghahayag ng sumpa. Kinabukasan, inatake sila ng mga Hapons. Matapang na lumaban si Isagani, ngunit siya ay nasugatan ng sunod-sunod na bala. Sa kanyang pagkabigla, hindi siya namatay. Sa halip, ang kanyang mga sugat ay naghilom sa harap ng mga takot na mata ng kanyang mga kasama. Kahit ang mga bayoneta ng kalaban ay hindi tumalab. Nang matapos ang laban, siya ay nanatiling nakatayo sa gitna ng mga bangkay ng kanyang mga kasamahan. Ang kanyang uniforme ay basang-basa ng dugo, hindi lahat nito ay kanya. Ang idolo na kanyang kinuha ay kumikinang ng isang nakakatakot na liwanag sa kanyang bulsa. Sinubukan niyang sirain ito, ngunit palaging bumabalik, binubulong sa kanya sa gitna ng dilim ng gabi. Mga dekada ng paghihirap. Lumipas ang mga taon, ngunit hindi tumanda si Isagani. Natapos ang digmaan, ngunit nanatili ang kanyang sumpa. Sa bawat pagkakataong sinubukan niyang tapusin ang kanyang buhay, sa pagkalunod, pagbibigti, kahit sa pagtalon sa bulkan, lagi siyang nagigising sa gubat, katabi ang idolo. Naging anino siya ng bundok, lumalabas sa gitna ng bawat labanan. Mula sa iba't ibang panahon, may mga sundalong nag-ulat tungkol sa walang hanggang kawal, isang lalaking may guwang na mata at mukha ng walang katapusang pighati. Sinimulan siyang katakutan ng mga lokal, tinawag siyang ang walang hanggang kawal. Sinasabi nilang ang kanyang pagdating ay nagdadala ng dugo at kaguluhan. Ang huling pagtatagpo. Taong 2023, isang grupo ng mga treasure hunter ang nagtungo sa parehong gubat, naakit ng alamat tungkol sa sinaunang idolo na nagbibigay ng walang hanggang buhay. Kasama nila si Maricel, isang batang historian na nakarinig ng mga kwento tungkol kay Isagani. Habang mas malalim silang pumapasok sa kabubatan, nagsimula ang kakaibang mga pangyayari. Gumagalaw ang mga anino at may mga bulong na sumusunod sa kanila. Isa-isa, nawala ang mga treasure hunter. Ang kanilang mga sigaw ay nilamon ng kabubatan. Sa huli, hinarap ni Maricel si Isagani. Ang kanyang mga mata ay guwang, ang mukha payat, at ang katawan ay puno ng peklat na nagkukwento ng libo-libong laban. Hawak niya ang idolo na kumikislap tulad ng tibok ng puso. Umalis ka na rito, mahina niyang sabi, ang boses niya ay tila kaluskos ng mga tuyong dahon. Akin ang sumpang ito. Ngunit nakiusap si Maricel. Ipinaliwanag niya na pinag-aralan niya ang mga sinaunang ritual na posibleng makapagtanggal ng sumpa. Sa wakas, pumayag si Isagani. Ang ritual. Sa ilalim ng liwanag ng bilog na buwan, isinagawa ni Maricel ang ritual sa tabi ng puno ng balete kung saan nagsimula ang sumpa. Ang hangin ay bumigat at tila nanonood ang buong kagubatan. Habang binibigkas niya ang mga orasyon, nagsimulang mabiyak ang idolo, ang liwanag nito ay unti-unting nawala. Ngunit hindi nagpaawat ang mga espiritu ng kabubatan. Humingi sila ng kapalit, isang buhay para sa isang buhay. Bago pa man makagalaw si Maricel, lumapit si Isagani. Ito ang aking penitensya, sabi niya, ang boses niya ay puno ng pagtanggap. Hayaan na itong magwakas.
Sa isang nakabibinging ugong, nabasag ang idolo at bumagsak si Isagani sa lupa. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 80 taon, naramdaman niya ang sakit at kaluwagan. Tumahimik ang kagubatan at nang tumingin si Maricel, wala na siya. Ang naiwan lamang ay ang kanyang sirang uniforme at isang nakaukit na mensahe sa puno ng balete. Para sa bayan, ibinigay ko ang aking buhay. Para sa kasakiman, ibinigay ko ang aking kaluluwa. Naway magpahinga na ang kagubatan. Ang pamana. Hanggang ngayon, sinasabing naririnig ng mga manlalakbay ang mga bulong malapit sa puno ng balete. Ang ilan ay nagsasabing may nakikitang anino ng isang lalaki na nagbabantay, sinisiguradong walang sinuman ang muling gumulo sa kagubatan. Ang walang hanggang kawal ay maaaring nawala na, ngunit ang kanyang kwento ay nananatiling isang nakakatakot na paalala ng halaga ng kasakiman at ng bigat ng sakripisyo ng isang sundalo.